Actually, si Buknoy, kahit simula sa umpisa, yung nagbubuntis ako, sabi nila kapag ka panganay, mahirap magbuntis kasi bago. Pero nung pinagbubuntis ko si Buknoy, hindi talaga ako nahirapan. Hanggang sa panganganak actually, sa kamadrona lang ako noon. Pero ganun din, yung kamadrona ayaw ako panakin kasi hindi pa daw ako manganganak. Pero sabi ko kasi ang sakit na nung tiyan ko, parang lalabas na siya talaga. Hanggang sa sabi ng mama ko, i-try po natin. Tapos nakakatawa, kasi pinag-pray ko din po yun noon na sana lumabas siya kaagad na hindi ako mahirapan. And praise God, nung pinairi ako ng kamadrona. So parang dalawang iri lang po lumabas na si Buknoy noon. Nung baby siya, di po siya talaga iyakin eh. Hindi siya iyakin, tahimik lang siya, lagi lang siyang tutulog lang siya, tapos dedede, ganyan. Ganun po siya, so hindi po talaga ako nahirapan. Ang mahirap lang po sa kanya, nung lumalaki na siya, mahirap po siyang pakainin kasi ang tagal niya pong kumain. So kapag sinubuan niyo po siya, ang tagal bago niya malunok, ang tagal niya ang inunguya-nguya niya lang parang bubblegum yung pagkain. To everything, there is a season. Lahat daw po ng bagay, merong panahon. A time for every purpose under heaven. Ibig sabihin, lahat merong dahilan. Merong panahon at merong dahilan. Yan po yung pangako sa atin ng Lord. Sobrang matured na talaga yung anak ko na yun eh, kahit nung maliit pa siya. Kasi pag naglalaba ako, siya yung nag-aabot ng hanger sa akin. Ganyan. Sobrang sweet. Hindi siya alagaing baby, hindi siya alagaing bata. Kahit si Lolo Eddie that time, laging natutuwa sa kanya kasi matatag daw yung pag tumatakbo, ganyan. Ganun siya. Hanggang sa nung lumalaki siya, nakakatuwa si kuya kasi kahit na anong lutuin ko, like magpirito ako ng talong, tapos sasabihin niya, "Mami, ang sarap ng talong, no?" Kahit sasawsaw mo lang sa toyo at kalamansi. Lagi niyang ina-appreciate lahat ng yung magluluto lang ako ng simpleng yung macaroni, yung gano'n. Mami, ang sarap-sarap. Lagi siyang gano'n. We are also celebrating a beautiful life. Isang buhay na maganda. No? Tayo po'y nagluluksa, pero kasabay po nun, pinagsasaluhan po natin lahat ng magaganda at masasaya pong memories, no? Ng buhay po ni Vincent. Pumunta na po siya sa Amerika. Ayun po, actually, yung pagpunta sa Amerika din, sabi niya sa akin noon, "Mami, okay lang naman kahit dito lang ako, kahit wala tayong maraming pera. Basta kasama kita, basta magkasama tayo." Pero sabi ko sa kanya, hindi anak, kasi in-explain ko sa kanya. Yung mga bagay-bagay. Tapos sabi ko, "Anak, pag-isipan mo kasi ako, nung pinagbubuntis ko siya, wala akong ibang pinagdasal noon kung hindi, huwag niyang pagdaanan yung hirap na pinagdaanan ko nung bata ako." And yun nga lang, dahil hindi rin ako naging malakas that time, hindi ko siya nabigyan ng isang buong pamilya. Pero dahil yun nga po, napunta na siya sa Amerika,
natin na manalig at humugot ng lakas sa pamamagitan sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon and obviously sa Panginoon Himself. No? And I believe po, in one way or another, lahat po tayo dito na impact po ng buhay ni Vincent. No? Ngayon pong oras na ito, as we mourn, ang prayer ko po is, kasabay po nun is, ang prayer natin is, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Kasi gusto ko, even in my pain, I will bless the name of the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa buhay ng ex-husband ko kasi tinupad niya naman po yung pangako niya na talagang hindi magbabago yung kung anong relationship na meron kami ng anak ko. And yun po yung nangyari. So, through the years, si Kuya kahit nasa malayo siya, hindi ko naramdaman na malayo siya. And nung mga time na yun, lagi akong nagsusorry sa kanya sa lahat ng mga pagkukulang ko, sa lahat ng kahinaan na meron ako nung araw, kaya hindi ko siya nabigyan ng buong family, ganyan. Tapos lagi niya lang sinasabi sa akin na hindi ko kailangang mag-sorry kasi lahat ng nangyari, yun na talaga yung mangyayari. And kung hindi nangyari daw yung mga nangyari, hindi siya magiging kung sino siya ngayon. Laging ganun yung pang-encourage niya sa akin. Sabi ng Biblia sa atin, the Word of God teaches us na, Lord, turuan nyo kami na bilangin ang aming mga araw. Hindi po para mag-panic, hindi po para magkaroon ng anxiousness and depression. Turuan tayo na bilangin ang ating mga araw, sabi, so that we may cultivate and bring a heart of wisdom. Para daw tumalino, para magkaroon ng karunungan. Ano yung karunungan na yun? Na bilangin ang ating mga araw para sabihin sa atin na, wait lang, kahit gano'n ko to gusto pahabain, hindi ako yung input. God is the one who is in control in my life. Si Kuya, sobra siyang ganun siya, sobrang magaling siyang mag-encourage. Actually ako, dati yung buhay ko medyo hindi talaga ganun kaayos, medyo magulo. Tapos, pag nawawalan ako ng trabaho, kung saan ako napapadpad, napunta akong Singapore, tapos hindi naman siya naging okay. Tapos nung umuwi ako dito, nung tinawagan ako ni Kuya, ang encouragement niya pa sa akin, okay lang yun, Mami, kahit hindi natupad yung kung ano yung plano mo dun sa Singapore, at least nakapunta kang Singapore, nakasakay kang airplane. Sabi niya gano'n. And yun. Tapos, nakapagtrabaho ko sa isang restaurant. Pinaparamdam niya pa rin sa akin na, sabi niya sa akin, ay, Mami, okay nga yun. Ako nga, gusto ko nga rin gusto ko rin mag-waiter. Ganyan. Lagi siyang nandyan sa akin to encourage me. Even yung pagpasok ko sa call center, kahit wala naman talaga din akong confidence that time, pero isa siya dun sa mga naniwala at nagtiwala na kaya ko. Lagi siyang nandun para mag-encourage sa akin. Especially kapag bata, lalo na kapag parent, ang mga ano po natin is this yung sana mas, yung mga mas moments. So, sana mas nasabi ko pa na mahal ko yung anak ko, sana mas nasabi ko sa kanya na proud ako, sana mas nabigay ko yung mga request niya. Marami po sana mas kapag po tayo ay nawawala. Etong gumraduate siya, yun din yung pinag-uusapan namin na, Mami, malapit na kitang makuha. Magkakasama-sama na tayo nila Steven. Actually, yun po yung nilook forward ko. Yun po yung lagi kong pinapanalangin. Kasi yun po yung panalangin ko na dahil hindi ako naging tamang nanay sa kanya nung araw, nung nakita ko sa sarili ko na maraming mali sa akin, that's the time na nag-turn ako sa Panginoon, humingi ako ng guidance and leading ng Lord para maging tamang nanay ako sa mga anak ko. And
Kasi gusto ko dumating yung time na kapag magkakasama na kami, makakabawi ako sa kanya. Lahat ng mga pagkukulang ko, lahat ng mga hindi ko nagawa na dapat nagawa ko sa kanya dahil hindi ko siya kasama, magagawa ko pa pag magkasama na kami. Yun nga lang, hindi ganun yung nangyari. Kaya, ang iniisip ko na lang, ngayon, kung dati ang inihintay ko yung magkakasama-sama kami sa US, or kung saan man loobin ng Panginoon, kung dito, kung saan basta magkakasama-sama kami, hindi man yun yung naging kalooban ng Panginoon. At least ngayon, meron pa rin po akong hope na alam ko na sa eternity, magkakasama-sama pa rin po kami. And sa eternity, alam ko doon, wala nang pagitan, hindi ko na po kailangang sumakay ng aeroplano, hindi na online. Actually, eto nga po nangyayari na parang hanggang sa huling mga ganito pagkakataon ng anak ko, sa online pa rin po kami. Pero yun po yung isang hope na meron ako ngayon sa puso ko na alam ko na in time, pag dumating yung time na magkakasama na kami doon sa eternity, alam ko yun, hindi na online, wala nang pagitan, hindi na kailangang sumakay ng eroplano, walang dagat, walang lupa na magiging pagitan sa aming mag-iinan, magkakasama-sama kami. Maraming salamat sa Panginoon. Pinagkalooban niya ako ng isang anak na kahit na alam kong hindi ko deserve, pero pinagkalooban niya ako ng mga anak. And salamat kasi nakasama ko rin siya ng 7 taon. At kahit na hindi kami nagkasama sa loob ng 15 years, pero naramdaman ko naman po sa puso ko na malapit lang po siya sa akin. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikiramay niyo po sa anak. And God bless you all.